eto pa yung luto ng isda na gustong gusto namin mga Pilipino dito sa Hong Kong. Yan o, tender and juicy talaga sa loob. Pero may malutong-lutong pa pagkakainin. Sa version namin, gagamit ako dito ng ulo ng salmon. Sabi nga ng iba, napakalansa daw ng salmon. Lalo pa yung ulo nito. Totoo naman yon. Pero may pamamaraan kami. At subok na namin to. Tanggal talaga ang lansa nito. Ito nga palang salmon na ginamit ko dito, yung frozen. Bali, 2 ulo lahat to. Matapos hugasan minsan, maglagay ng sapat na dami ng tubig. Dapat, lubog lahat ang rekado. Lagyan ng asin, 2 kutsara lahat to, at kalahating tasa ng suka. Saka na ito ibabad ng 1 oras sa room temperature. Bakit naman kailangan pa itong ibabad? Nang sa gayon, matanggal yung hindi kaaya-ayang amoy na nanggagaling sa isda. Sa mga restaurant nga pala dito, kadalas ang ginagamit sa lutong ito yung ulo ng karpa. Pero para sa akin, mas masarap talaga itong ulo ng salmon. Matapos ang 1 oras, yan o, malambot na, na-defrost na. Matigas talaga yung hasang nito, kaya mas madali kung gagamitan nito ng gunting. Siguraduhin lang na walang natira sa hasang nito at nalinisang mabuti. Para makasiguro na tanggal talaga yung lansa nito, kailangan hugasan nito ng paulit-ulit hanggang sa makita na malinaw na yung tubig na pinaghugasan nito. Mga nasa 4 na beses ko rin ito na hinugasan. Huwag din mag-alala. Kahit na ibaba dito sa suka at asin ng 1 oras, hindi ito aalat at hindi rin ito aasim. Matapos mapatiktikang mabuti sa strainer, sangkapan ng paminta, 1 kutsarita. Maglagay din dito ng 1 kutsarita ng cooking wine. Bakit ba kailangan pa ng cooking wine? Napakabisa kasi nito, pantanggal ng lansa at hindi kaaya-ayang amoy na nanggagaling sa isda. Bukod pa doon, napapalabas nito yung natural na linamnam ng isda. Kaya naman, sigurado na mas masarap ang pagkakaluto. Ngayon, ilagay na ang cornstarch. 2 kutsara lahat to. Siguraduhin lang na nabalot mabuti ng cornstarch ang mga ulo ng salmon. Bakit maglalagay pa ng cornstarch? Pagka kasi may cornstarch, crispy talaga yung pagkakaluto sa labas, pero juicy pa rin sa loob. Saka yung isda, hindi masyadong makakasipsip ng mantika, at mas maganda pa ang kulay ng pagkakaprito nito. Umpisahan ng pagpiprito, magpainit ng mantika, gamit dito yung medium setting ng apoy. Lagyan ng luya, ng bawang, halu-haluin hanggang sa medyo tostado na yung pagkakaluto nito. Mga nasa 3 minuto na paghahalo, o kaya naman ay hanggang sa makita na yellow golden na yung kulay nito. Hanguin, saka na itabi. Sunod ng iprito dito, itong mga ulo ng salmon. Para hindi magtalsikan yung mantika kung saan-saan, steam fry ang gagawin natin dito. Yung pagkakatakip nito, may bahagyang singawan. Gamit dito, medium high setting ng apoy. Yung cooking time nito, mga nasa 4 na minuto bawat panig. O kaya naman, lutuin, balibalik ka rin hanggang sa makita na golden brown na nga yung pagkakaluto nito. Yan o, ang ganda na ng kulay. Pagka ganyan na, hanguin, saka na itabi. Sunod ng gawin dito, yung sauce ng salmon. Sa lutuan, nagtira ko dito nung pinaggamitang mantika. Ito, yung sauce mixture. Haluing mabuti. Ang timpla nga pala nitong sauce mixture, 2 tasa ng tubig, 1 kutsara ng dark soy sauce, 2 kutsara ng liquid seasoning, 2 kutsara ng lemon juice, 2 kutsarita ng asukal, 1 kutsarita ng paminta, 1 kutsarita ng chicken powder, 2 kutsarita ng cornstarch. Tunawin mo ng cornstarch bago ilagay ang oyster sauce. Ngayon, ilagay na ang oyster sauce. 2 kutsara lahat to. Paghaluing mabuti, tikman para maihusto ang lasa. Manyaman eh. Balik na tayo sa pagluluto. Bago ibuhos sa lutuan, haluing mabuti ang sauce mixture. Maglagay na ng manghang na sili. Halu-haluin hanggang sa kulong-kulo na talaga yung pagkakakulo ng sauce. Palagian lang yung paghahalo nito. Mga nasa 5 minuto na paghahalo ito. Gamit dito yung malakas na setting ng apoy. Yan o. Gusto ko na yung ganitong lapot nito. Pagkaluto kasi, mas lalapot pa yung sauce nito. Ngayon, ilagay na yung mga napritong ulo ng salmon. Ayusin lang yung pagkakalagay sa lutuan. Mabilis na lang to. Lutuin ng tigkakalahating minuto bawat panig nito. Budburan ng spring onion. Ilagay na rin yung napritong bawang at luya kanina. O yan o, may kaluto ta na. O, ready to serve na to. Nako, ang sarap talaga nito. Malamang sa magustuhan nyo rin to.